Hello all signs, ito yung maiksing gabay ninyo. So, October 10 to 10, 11, 12, 13, 14, 10 to 16. Yan. Kumbaga, next 7 days gabay ninyo ito. Yan. Kung di nyo man ito mapanood ng October 10 to 16, kung kailan nyo mapanood, okay? Basta next 7 days. Timeless reading naman lahat ng readings ko rito. General reading only, kunin nyo lang ano yung nagre-resonate para sa inyo. Cross-watchers, welcome. Kahit na anong sign, no? Lagyan ko na lang ng timestamps ito sa description or sa comment section. Hanapin nyo na lang doon para makalipat-lipat kayo sa iba't ibang signs. Private reading. Dumiretso kayo, nag-iisa official Purple Teen FB page. Yung verified, may blue check. Kapag walang blue check, hindi po ako yun. Yun yung mga fake na gumagaya sa akin. At thank you sa lahat ng patuloy na sumusubaybay, sumusuporta. If bago ka dito, don't forget to subscribe, like, or follow. Thank you sa mga nag-a-avail ng subscription, membership, papadala ng star, super thanks. Mga nag-a-avail ng private readings, videograms, etc. No? So, Aries, October 10 to 16 or the next 7 days, kung hindi mo man ito mapanood dun sa mga petsang binanggit ko. So, nafe-feel ko rito ay may magbabalik loob sa'yo. Oh. Kung nung una, hindi ka interesado dito or hindi siya interesado sa'yo, feel ko lang parang mababaliktad yun. Mababago. Okay? Oh, nakikita ko dito is iba dito meron something na magtatapos sa inyo, no? Kasi 10 of Swords yan eh. Pero ang maliwanag dyan is matatapos na yung kalbaryo mo dyan, Aries. Oo. Yan naman ang good news dyan sa 10 of Swords. Matatapos na itong paghihirap na to, kalbaryo na to, ano man itong mabigat, mahirap na pinagdadaanan, o kung matagal ka ng, alam mo yun, nagdurusa dyan, etc. Ibig sabihin, mabubunutan ka na ng tinik dyan. So, it could be a period ng matagal na toxic, no? Kasi ito yung devil card, eh. So, ano man ito, may it be a toxic connection or kung ano man itong naging toxic sa buhay mo, kalbaryo, yun yung magtatapos. Yun yung nafe-feel ko na magtatapos na rito. Okay? But, kung meron mang I don't know if this is a past person or an ex na bumabalik sa buhay mo. Dati, alam mo, toxic na tong person na to before pa lang. Pero nakikita ko kasi is parang, kung dati, alam mo yun, isinantabi ka niya or iniwan ka niya, pinagpalit ka niya or whatever, hindi siya interesado nung una. Ngayon, parang ngayon interesado na siya sa'yo. So, nasa sa'yo na yan. Pero, feeling ko, kahit bumalik ito, kahit ngayon ibaling niya yung attention niya sa'yo, mag-interesado, toxic pa rin siya, yun lang. Yun na yung nafe-feel ko. By the way, may Capricorn, water signs, air signs. Taurus, October 10 to 16. Pero kahit lumipas yan, timeless reading to. Reading ito for the next 7 days, general reading only. Kung interesado kayo sa private reading, panoorin nyo yung pinaka-umpisa ng video, yung pinaka-intro. Andun lahat ng instructions. Earth sign, pumipiyok na ako. Nagdadalaga, nagbibinata. Charot. Moon card is Pisces.
No? Strong energy ng Pisces or other water signs, tsaka Earth. Nakapareho mo. Wow, Six of Swords is an indication na magiging okay na ang lahat. Unti-unting magi-improve, no? Pwede nga doon, transitioning ka na. So, may transitioning dito, may pag-move away, may advancement, may paglilipat. Basta ang indication nito is makakalipat ka sa something na mas better. Connection man yan, job, etc. Kung ano yung nagre-resonate sa inyo, general reading to. So, nakikita ko dito ay, mas better na workplace, mas better na trabaho, mas better na salary, mas better na kalagayang pinansyal, kasi pa-improve na nga no? Ito ay pa-improve, mangyayari pa lang. No? Parang nagmo-move ka na doon sa direction na yon. Pwede rin naman itong pag-i-improve. Makakahanap ka na mas better na relationship. Oo. Kung itong current relationship mo ay hindi ka ganun kamahal, hindi ka ganun ka-special dito sa person na to, maaaring yung susunod, yung paparating pa lamang sa'yo, kasi nga sabi ko nga ay magda-transition ka sa mas better, sa mas okay. Trabaho man yan o relationship or sitwasyon mo. Okay? So nakikita ko yun. Mas special na yung susunod na paparating sa iyo, yun lang yun na ina-assure ko sa iyo. Job man yan o person. Nakikita ko rin dito parang unti-unti ka nang magkakaroon ng clarity about something with the moon card reversed. Kung naging malabo man, unsure, or meron man ditong mga bagay na hidden, yun na yung makiklear ng moon card reversed. So, expect mo na yan na unti-unti nang marireveal yung mga dapat ma-reveal dito. No? Eventually, you'll gain clarity kung ano man ito. Okay? Gemini, general reading mo for the next 7 days or October 10 to 16. Timeless reading naman ito kahit kailan mo ito mapanood. At kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisang-umpisa ng video. Nasa pinakaunahan. Lahat ng details. Okay? Doon yung mga instructions. So, kunin nyo lang ano yung resonate sa inyo, ha? Scorpio energy, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede ring may air. Nakapareho mo. Okay. Huwag kang magmamadali daw, Gemini. There's no need to rush. Hold your horses, sabi ni Knight of Swords. So, meron ditong pagbabago ng isip, no? Una, napagdesisyonan na, naisipan na, pero parang magbabago yung isip magbaback out or hindi mo na itutuloy yung pinaplano, no? Meron nag-change of heart talaga, o yan, whether sa career to, sa financial, o anumang situation mo in general, may nag-change of heart. Ikaw ba to? Pwedeng ikaw, pwedeng person na kadil mo. Nagbago na ng nagbago ng timpla. Alam mo yun, parang biglang nagbago yung atmosphere, parang ganun kabilis. Oo. No, biglang nag-iba yung feelings, naiba yung treatment, no? Naiba yung timpla Okay? So, ang bilis. Ang bilis ng pagbabago. Expect mo na rin ang pagbabago talaga. Death card nga pala yan. Nakalimutan kong banggitin. Para kasing hindi matanggap. Yun lang yung nafe-feel ko. Baliktad yung death card. Kasi nga ang bilis ng pagbabago Alam mo yun? Parang kanina lang, ganito yung mood, ganito yung feeling, ganito yung treatment, ganito yung eksena. Tapos parang ang bilis ng transition.
Alam mo yun, biglang nag-iba ihip ng hangin. Ngayon sinasabi ko eh. Kasi air to. Sabi nga, ang bilis. Ang bilis nag-iba ng pagtingin. Ayan, ng pagtingin, ng pag-iisip, ng nararamdaman. Kasi may 2 of cups din. Oh, parang nagbago na yung feelings, charot. Parang ganun. Noong una, very passionate, excited, no? Ewan ko, hindi ko alam sa mga barako bakit, pero maiksing reading lang din kasi to Gemini. Kung hindi ito about your relationship, pwedeng ikaw lang din naman yan nagbago isip dyan. Or yung person na kadil mo, sa romantic man ito or hindi. Kung sino man yung nagbago isip dito, ikaw o yung person na kadil mo, kasi pwede ring magkabaliktad yung mga energies na nababanggit ko. Okay? Basta merong ending dito, may pagbabago, at saka parang hindi matanggap yung pagbabago na yun Ayaw tanggapin or hindi matanggap. Hirap tanggapin, parang gano'n. Merong, feeling ko lang may unfinished business din, parang gano'n. Kaya siguro hindi matanggap. No? Basta meron ditong advice sa'yo, ka na lang muna magmadali, huwag ka rin maging impulsive. Or put on hold mo. Meron something dito about taking action, decision na put on hold mo muna. Okay. Meron ditong person na, still attracted pa rin. Kaya siguro, yung isa dito hindi makatanggap, hindi makamove on. Kasi, yung isa biglang nagbago yung feelings, yung isip, pero yung isa attracted pa rin. Okay? So, yung mga napipick up ko. Cancer. General reading mo for the next 7 days or October 10 to 17. Timeless reading to kahit kailan makarating sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa nitong video. Doon lahat ng instructions. Or tignan mo dyan sa comment section or sa description. Pwedeng ilagay ko dyan. Pero maganda panoorin mo na yung pinaka-intro. Andun lahat detalyado. Okay, water sign energy, earth sign energy. Malakas yung water sign. Pwedeng may Taurus dito, may Libra. Tsaka water signs. Wow, ang ganda. Ang dami ditong pera actually. So, ang nasisense ko with the Ten of Pentacles is something na stable. O baka iba sa inyo, marami kayong kukubrahin, matatanggap na pera, sahod ba yan, overtime, tubo, ewan ko, mga sales, whatever. Basta ang daming coins Ganda. Actually, malaking amount ng money to kung pera yung pinag-usapan. So, ayan, marireceive mo man ito or whatever, ito ay malaking amount ng money. For some of you, pwede itong inheritance. O, baka may mga bagay dito related sa mga ganon. Mga pamana, lupa man yan, etc. Okay? At this is something na maglalast kung ako tatanungin. Oo, matagal bago maubos, matagal bago matapos, or kung relationship to career, ito ay pang matagalan na. Kung ano man itong pinag-uusapan dito, general reading to, kung saan po kayong nakaka-relate, no? Pang matagalan to o pwedeng ito ay pagsisecure ng future, pwedeng ito ay pagpaplano, pag-iipon, something din na related sa family, or pagpapamilya. Kumbaga, sinisecure mo ito for the future. Hindi lang sa future mo, kundi future ng loved ones mo, family mo. Okay?
Although meron ako nakikitang partnership dito na pwedeng hindi mag-work. Two of Cups alam mo yun. Pwedeng, romantic man to, friendship or hindi, pwedeng hindi kayo talaga compatible na itong person na to. Alam mo yun, parang nagka-clash kayo. Alam mo yun, kung parang tubig langis, alam mo yun. Hindi kayo siguro talaga vibes, pwedeng ganun lang naman. Pero hindi naman porke hindi kayo compatible, wala nang chance yung connection ninyo, friendship ninyo, no? Hindi ako naniniwala sa ganun kasi ang ganyan ay teamwork Depende na talaga sa inyo yan, adjustment lang yan. Bigayan ba? Okay? So, nung una, parang nire-reject, kinokontra, or ayaw. Pero ngayon, parang merong ditong pagbabago ng isip. Nung una, parang ayaw, pero parang eventually, magugustuhan din, magkakasundo din, alam mo yun, magiging interesado din pala. So, yan, sa career man yan, sa love life, o kung saan. Kasi nakikita ko dito, may offer nung una, nire-reject, or parang hindi interesado, pero ngayon, interesado na. O, possible ngayon, kung nung una, nireject ka sa trabaho man yan, or kung saan, ngayon, hindi na. No? Ngayon, tatanggapin na Dati, hindi type, hindi interesado, walang pake, hindi pinapansin. Ngayon, napapansin na, interesado na, gusto na ngayon, no? Tatanggapin na ngayon, yung gano'n. Gano'n yung energy na napipick up ko. Okay? Meron something na napapabayaan with the Empress. No? Empress is associated with abundance, fertility, o baka yung sarili mo lang din yan, or kung sino man ito. Basta meron something dito na nane-neglect. So, ano yan? I-nurture mo to, alagaan mo to, kung ano man to. Kasi parang may something dito. O baka naman self-care, self-love lang din yan, Cancer. Meron ditong something na hindi pa magbubunga sa ngayon. So, yan, sa tingin ko, hindi mo pa ito maka-harvest. Kasi nga ito, pang matagalan to, pwedeng matagal bago mo makuha yung ininvest mo rito. So, yun, baka yun. Pang long term nga lang yun. Okay? Pwedeng wala pang resulta. ASAP yan, no? Hindi pa ASAP yung results. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, general reading mo for the next 7 days or October 10 to 17. Kung kailan mo mapanood to. Timeless reading naman yan. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa ng video, nandun lahat ng details. Or tignan mo sa description or comments. May fire sign, may water, may air. Specific sa fire sign si Aries. Matatapos na yung kalbaryo mo, Leo. Parang may reading na kapareho nito sa umpisa. Si Aries yata. O, check mo. Baka may ka-relate ka na Aries. O, lumilitaw din Aries kasi. Kasi dun kay Aries, ganun din yung lumitaw. Nakita ko matatapos na yung paghihirap. Matatapos na tong ano man itong mabigat na to. Nagtutorture sa'yo. Kalbaryo na yan. No? Matagal na yan So, makakaginhawa ka na, makakaluwag ka na, mabubunutan ka na ng tinik dyan. Ito ay ending. Okay? So, yan. Itong matagal mo ng pinaghihirapan ay matatapos na, Leo, sa wakas. Itong long journey na to, ano man itong mahabang proseso na to na ikaw ay natutorture na o nahihirapan na, yung pasanin mo na yan, kalbaryo mo na yan, mag-i-end na yan. General reading to, bahala na kayo kung saan tumutugma sa inyo. Sa career nyo man yan o sa love life ninyo. No? May mga bagay dito na talagang hindi na magwo-work or hindi na nagwo-work for you. So, mag-e-end na talaga. Isa pa yun. Especially sa connections. Friendship man yan or sa love life mo.
Oo, nakikita ko na parang hindi na kayo nagkakaintindihan, hindi na alam mo yun, hindi na jive eh. Hindi na kayo on the same page netong tao na to or mga tao na to, friendship man ito or love life. Baka yun yung isang mag-e-end, no? Pwedeng sa connections mo yan eh, romantic friendship or whatever. No? Nakikita ko rin kasi dito pwedeng may mga nagkaroon ng intriga, inggitan, alam mo yun? Pwedeng yun ang naging reason sa workplace man ito, sa magkakaibigan, or sa business partnership. Pero sa mga magjojowa, nakikita ko dito mga insecurity problems, trust issues, mga selosan, miscommunication, merong mga nagpapakalat ng chismis, paninira, hindi ko alam eh. Ano nakikita ko rito is may delay, Leo. Pagdating sa transactions, hindi ko alam anong transaction to pero parang may delay. Baliktad yung 8 of Wands mo. So, ina-expect mo dapat hassle-free, ina-expect mo smooth, mabilis lang, pero hindi pala. Hindi magiging ganun kabilis. Or parang merong something na magpapadelay, like aberya o hassle. Okay? Emperor is related sa fatherhood, no? Authority, pagiging in charge, kaso baliktad siya. So, yung ba dito pwedeng may problema kayo when it comes to responsibilities, kung sino man ito, ikaw man ito yung person na nakadil mo. O pwedeng iba dito, pwede itong abusive na amo, boss, superior, someone na manipulative, controlling, someone na irresponsible, pwede rin, someone who is nandoon siya sa position na yun, pero hindi niya nagagawa yung trabaho niya, alam mo yun. Hindi siya karapat-dapat, hindi niya kayang mag-handle ng responsibilidad, mag-handle ng mga tauhan niya. Pwedeng puro siya salita, pero hindi naman niya kayang, alam mo yun, ipatupad yung mga sinasabi niya. No? Incompetent ito kung ako tatanungin or parang pwedeng hindi niya talaga alam yung gagawin niya eh. Hindi niya alam i-maniobra, patakbuhin eh. May problem pagdating doon sa ano sa pag-handle niya ng situation, no? Kumbaga, hindi niya kayang i-drive ba sasakyan, parang gano'n. Kung tao yun, someone na unreliable kasi hindi niya na-deliver kung ano yung sinasabi niya eh. Okay? Sa trabaho man yan, sa love life o kung saan. No? So, yun yung mga na-pick up ko energies, Leo. Virgo, general reading mo, next 7 days or October 10 to 17, timeless reading naman to kahit kailan mo panood. Kung interesado ka sa private reading ko panoorin, may pinaka-umpisa ng video, dun lahat ng detalye. So, bahala na kayo dahil general reading to kung saan tumutugma sa inyo, sa love life nyo, kung saan man kayo nakaka-relate, no? So, meron ditong water signs, malakas yung water, meron ding fire, may earth. Pwede you're dealing with someone who is immature or someone na mas bata sa'yo sa age talaga, literal. May page dito or pwedeng merong bata na energy dito like nakababatang kapatid, someone na mas bata sa'yo, anak mo. Page is something about creativity. Itong si Page of Cups, pagiging intuitive din. Kung person yung dinidescribe dito, ito ay napaka-creative na tao, sensitive or intuitive siya. Okay?
Pwede itong creative venture para sa Virgo kasi pwedeng may mga naiisip ka new ideas, may mga gusto kang simulan, gawin. By the way, Page of Cups is an indication ng beginning. Page of Cups is also about messages. So, pwedeng something na marireceive mo na mensahe na makakapagpa-inspire sa'yo, makapagpa-happy sa'yo, could be good news, no? Kung saan man yan, ano man nung tungkol saan yan, no? Okay. Meron ako na-feel na one-sided dito, Virgo. Merong isa dito na buhos siya ng buhos ng cup niya. Pwedeng hindi nare-reciprocate yung care, yung feelings na yan, no? Sabi ko nga, pwedeng one-sided, pwedeng yung effort is nandun lang sa isa, kung sino man sa inyo yun. Interchangeable nga pala yung mga energies na nababanggit ko rito, pwedeng magkabaliktaran, energy mo, energy ng kadil mo. I don't think na magtatagal tong relationship na to, kung relationship to, or kung ano man tong bagay na to, sa career mo man to, sa relationship mo, sa business, sa pera. Kasi parang baliktad yung Ten of Pentacles mo, baliktad yung Ace of Cups. Sabi ko nga parang one-sided, hindi rin to magtatagal, tapos parang may immature or pwedeng malayo yung age gap, no? So, yun lang, feel ko. Hindi ganun ka-stable kung ako tatanungin, financial man yan, career or relationship. Baliktad kasing Ten of Pentacles mo. Nakikita ko rin na may mga hassle dito when it comes to mga pinaplano mo. Merong hindi magwo-workout talaga with the Two of Wands. Or pwedeng delay lang naman ito. Okay? Meron kasing parang person na nade-drain na rito eh. Buhos-buhos at saka taob na yan eh. So, pwede rin naman nagbago yung feelings na or pwedeng nasaid na alam mo yun, nasagad. Kung luha to, naubos na yung luha. Kung pasensya to, naubos na yung pasensya. Kung pera to, naubos na rin yung pera. Taob eh. Okay? Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. General reading mo for the next 7 days or October 10 to 17. Kung kailan mo mapanood ito, timeless reading naman to. Kung interesado ka sa private reading ko, Libra, panoorin mo yung pinakaumpisa ng video, nandun lahat. Ang dapat mong malaman kung paano mag-avail ng private reading sa akin. General energies ito, bahala ka na kung saan tumutugma sa'yo. Career mo man to, love life, etc. Kayo ang makakapagsabi. Okay, meron ditong air na kapareho mo. May earth. Malakas ang air signs, no? Daming air signs eh, no? 3 baraha air signs. So, ma-air itong mga nakaka-deal mo rito. Yung situation mo, pwede may mga kalalaman sa problema mo, conflict mo, sa mga decision mo, sa mga iniisip mo. Okay? And, something na related sa pera or productivity, sa output. Kasi earth yan eh. Pero more on yung mga plano, iniisip, communication, mga problems mo, Libra. Pero ka mag-alala, Libra, kasi nakikita ko dahil nandyan yung Six of Swords is mag-i-improve na yung situation, ano? Itong situation na to, pwedeng sa relationship mo, sa career mo, gaya nga nasabi ko kung saan tumutugma sa inyo. Kasi ito ay general reading. Huwag ka na lang muna, Libra, maging ngayon, yung masyadong maging adventurous or mag-experiment sa kung ano-anong ginagawa mo. Whether sa trabaho yan, sa pera o sa relationships. Huwag na lang muna. Kung ano yung tried and tested, yun na lang muna. Doon ka mag-rely. Kung saan yung feeling mo na, kumbaga ako, may hirap explain. Meron akong barahan na talagang sharpshooter eh.
Marami akong set ng baraha, pero may favorite ako, ito. Kahit bulok-bulok na yan. Kasi parang feeling ko pagka parang siya yung pinaka-wise na deck ko eh. Hindi naman sa sinasabi ko walang kwenta iba, no? Pero parang sinasabi ko pagdating dito sa situation mo, eto yung gamitin mong baraha. Kasi eto yung subok mo na eh. Okay? Ewan ko kung nagigets niyo yung gusto kong sabihin. Marami kang pwedeng gawin, marami kang discarding pwedeng, pero wag ka na lang munang maging experimental this time, doon ka sa tried and tested na approach. Or kung ano man yun. No? Yun lang yung masasabi ko. Meron dito Libra na gusto niyang bumawi sa'yo sa mga pagkakamali niya, katarantaduang, kagaguhang ginawa niya. Someone na niloko ka na before. Someone na meron na siyang reputation na bad record sa'yo. I-redeem niya yung sarili niya eh. Tatry niyang i-win back ka uli, magtiwala ka uli, or itatry niya talagang itama yung pagkakamali niya, like, mabago yung image niya, i-redeem yung sarili niya. Kasi markado na to sa'yo eh. Okay? So, yan. Kung meron man something na nawala sa'yo, Libra, isa pa yung good news, marirecover. Oo. Basta, kung pera yan, whatever, may bagay na nawala, parang babalik eh, or mapapalitan. So, parang napalitan lang din yung nawala sa'yo, parang ganun. Or, literal na yung bumalik, yung bagay na yun na-recover pa. Okay. Meron ditong person na curious sa'yo. Pwede mas bata siya sa'yo, pero pwede rin namang hindi. Basta meron ditong naku-curious. Inaalam niya yung mga detalye, pwedeng, hindi naman stalker, no? Pero, yun, parang nagtitingin-tingin siya, nagre-research siya about you. Kung hindi man ibang person niya, pwedeng ikaw lang din yan, naku-curious ka dito. Ano man itong kinaka-curiousan mo, inaaral mo talaga, nagre-research ka talaga para dyan. Pero kung ano man ang ibig sabihin itong Six of Swords is makakalipat ka sa something na mas better. Kung person man yan, lugar, trabaho, or pagbabago ng sitwasyon mo, transitioning sa magulo to matahimik, no? Mga ganun. Okay? Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, general reading mo for the next 7 days or October 10 to 17. Timeless reading to kahit kailan mo ito mapanood. At kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinakaumpisa ng video. Doon lahat ng dapat mong malaman. Kung balak mo mag-avail ng private reading sa akin. So, general energies to. Bahala ka na. Kunin mo kaning tumutugma sa'yo sa love life mo man yan, sa career mo. Okay? Lovers, Gemini energy. May Gemini, may Earth signs. Dalawa lang yan. Swords at saka Lovers, tsaka si Earth at saka Air. Specific sa Air si Gemini. Ano to? Breakup ba to? O cool off. Pwedeng cool off. Cool off or breakup. Breakup to sa relationship, cool off sa relationship o sa trabaho. Meron ditong pahinga muna, lie low muna, alam mo yon, or parang time out muna sa isa't isa, time out muna sa trabaho, ngilin muna. Yun nakikita ko gusto magpahinga muna, tumistansya muna, mag-recharge muna. Okay? Okay, nakikita ko dito is, may person dito, interesado naman siya. Mabagal lang talaga siguro tong person na to. Kung hindi to person, yung situation mabagal. Feeling mo parang halos hindi gumagalaw. Pero, dear, gumagalaw yan. Huwag ka mag-alala. Baka mabagal lang talaga. Bagal yung proseso, mabagal yung usad. Pero meron.
And then nakikita ko naman magiging successful naman yung outcome niyan with the 9 of Pentacles, no? So maganda nakikita ko dito is, andun yung malaking chance na mag-succeed ka diyan, andun yung chance na mag-bloom yan, lumago, no? Or kumita ka ng maraming pera diyan, or basta meron akong nakikita dito maa-accomplish mo yan. Aanihin mo rin yung rewards nito eh. And kung rewards yan, marami. Nakikita ko marami kang ma-harvest yun. Kung ano man yan. Okay? Kung pera man yan, kikitain mo. Kung nakikita ko na magagawa mo yan successfully on your own. Kasi itong si Nine of Pentacles is pagiging self-made yan. Pagiging expert pagdating dun sa ginagawa niya. Kasi yung grapes na yan is expertise yan eh. Tsaka yung pagtitrain ng falcon. So, mahirap pero nakikita ko na magsasucceed ka dyan eh. Yung chances mo na mag-succeed is mataas. Ma-achieve mo yan, no? So, yun nakikita ko. Although sa love life, parang nakikita ko parang yun yung problema kasi parang I don't know, parang gusto muna ng mag-time out eh. Yun yung nafe-feel ko. Okay? So, yun lang. Yun na-pick up ko, Scorpio. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, general reading mo for the next 7 days or October 10 to 17. Kung kailan mo mapanood ito ay timeless reading din. Panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa ng video. Sa unang-una, kung balak mong mag-inquire, mag-book ng private reading ko. Water signs, Libra, Taurus. Oh. So, nakikita ko parang may unfair na decision dito. Sagittarius, ano? Parang hindi pabor sa'yo to. Or argabyado ka rito. May pagka-biased, one-sided. Yun lang. Ano pa? Nakikita ko rin na may new chapter for you. Full card, no? Nakikita ko parang ito ay taking a leap of faith eh. Parang meron kang gustong maglalakas ka ng loob. Kung ano man itong paglalakas ng loob nito, ano man itong balak mong pasukin, umpisahan. Pwedeng new chapter lang din naman yan, new cycle for you kasi full card dyan. Kumbaga nagsisimula ulit ng journey si full eh. So parang na-reset, alam mo yung parang back to zero, magsisimula uli, embarking on a new journey. Okay, meron ditong energy ng matigas ang ulo. Meron ditong energy ng may extreme ang pagka-ano niya eh. Ewan ko, parang mahirap turuan tong person na to kasi parang hindi siya open-minded. Oo. Dalawa lang yan kasi baliktad yung Hierophant mo. Kung hindi ito masyadong conservative, masyado naman siyang liberal. Okay, extremes kasi yan eh. So yun, either dun sa sinabi ko, kung hindi siya masyadong stricto, conservative, pwedeng masyado namang rebellious, liberated. Okay, yun yung napipick up ko. At kung ito ay romantic connection, pwedeng magkaiba kayo ng opposites kayo ng paniniwala neto or magkaiba kayong culture. Oo. So, doon pa lang parang may challenge na. Kasi magkaiba kayo eh. Okay? Although yung mga ganyang bagay naman, hindi naman ibig sabihin niya na hindi na magwo-work porque ba
magkaiba yung religion nyo, magkaiba yung upbringing nyo, culture nyo, no? Hindi wala naman yan sa ganun. Okay, pwede nga lang maging challenge yun. Yun yung nakikita ko rito. But, nakikita ko, special ka, alam mo yun, may feelings eh. Diyan ang Queen of Cups eh. This person cares for you. Andoon yung ano niya, andoon yung special ka para sa kanya or special siya para sa iyo. Okay? Oo, merong ditong decision, di ko alam kung sa trabaho to, kung saan, pero parang unfair yung magiging decision dito. Sabi ko kasi kanina parang hindi papabor sa'yo. Okay? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. General reading mo for the next 7 days or October 10 to 17. Timeless reading to kahit kailan mo ito mapanood, Capricorn. At kung balak mo mag-book, mag-inquire ng private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa ng video sa unang-una. Okay? Oh, meron ka ditong Capricorn energy, Taurus. Labas na labas yung Hierophant. Ang kulit. Ang dami ng signs niya. Gusto niya talaga magpakita. Meron kang World card, no? So, mga signs na meron dito, Capricorn, Taurus, Air, Scorpio, Leo, Aquarius. Wow! Tatlong major cards ito, dear. O, merong major na ganap sa iyo itong next 7 days. At meron ka rin ditong accomplishment. By the way, congratulations, world card yan eh. Meron something dito na, alam mo yon, makukumpleto na, ma-achieve mo na, or gagraduate ka na dyan, and then mag-embark ka na uli sa panibagong journey, panibagong level. So, ito ay pagle-level up, new chapter, accomplishment, another trophy for you. No, so sabi ko nga, congratulations kung ano man yan, kung tungkol saan yan. Advancement yan eh, no? Oh, so finally, makaka-break free ka na dito sa entrapment mo dito sa devil card situation na to. Kung toxic relationship man yan, or toxic na trabaho. O baka iba end contract na. Parang kang gumraduate eh sa ang tagal-tagal mong na-stuck dito. No? Kasi ang napipil ko dito, ang tagal mo na-stuck dito sa devil card situation and finally, free ka na eh. Diba? O yan, pwedeng ganun. O, ang tagal mong nagtiis dun sa trabaho na yun, tagal mong nagtiis dun sa relationship na yun, sa person na yun. So, ngayon, pinalalaya mo na yung sarili mo eh. Nakawala ka na dun. Natapos na yung pagkakatali mo, pagkakastuck mo dun. So, maganda yan. Gandang indication yan. Ngayon, itong Hierophant na to is, ang feeling ko lang, oo, tagal mo natali dun eh, ni Eight of Swords. So, nung una, iniisip mo, hindi mo kayang makaalis dito nung una. Ganun yung mindset mo eh. Pero, naialis mo yung sarili mo doon. So, congratulations, no? And ang nakikita ko with the Hierophant is, parang nag-upgrade ka. Parang, pwedeng itong spiritual na leveling up para sa'yo. Alam mo yun, +1 sa wisdom mo, parang ganun. Parang nag-matured ka na, ang laki ng natutunan mo rito, ang laki ng pinagbago mo. By the way, Hierophant, pwede itong marriage.
So, feeling ko lang kung nagle-level up ka sa career mo, sa kabuhayan mo, sa sitwasyon mo, pwedeng yung iba dito is nagle-level up pagdating sa relationship. Okay, pwedeng yung iba dito pwedeng engagement na, pagpapakasal na yung susunod, no? So, ayan. Or mas seryoso na talaga to, mas malalim na connection kasi spiritual siya, hindi lang siya basta connection lang. Okay? Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers, general reading mo for the next 7 days or October 10 to 17. Kung kailan mo mapanood ito ay timeless reading. At kung interesado ka mag-inquire, mag-book ng private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa ng video. Doon sa unang-una. Doon lahat ng details. Hermit, Virgo energy, 5 of Cups, water sign, may air. Sa bottom, you have fire. Virgo, air, water, and fire. Oh, ganda. Kombinasyon ng 5 of Cups and 3 of Swords. Ibig sabihin, naghihilom na yung sugat. Ibig sabihin, unti-unti nang natatanggap, nakakabangon, magmo-move forward na. Ano man itong pinag-move forwardan mo na to, ano man itong healing na kinakailangan mo, ano man yung sitwasyon na yan na ikaw ay babangon na, no? So, finally, makakausad ka na. Finally, mas stronger ka na ngayon, mas wise. Finally, na-survive mo yung napakasakit, napakahirap na pinagdaraanan mo na yan. Pagiging broken-hearted na yan sa love life man yan or hindi. Okay, so kung health yan, pwedeng recovery from surgery, recovery from sickness. Kung betrayal yan, alam mo yon, the worst is over, yun lang yung masasabi ko. At ikaw ay, sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger. Ito na yun. Tapos na yun, na-survive mo, mas matigas ka na ngayon, ready to face kung ano naman yung bagong darating para sa iyo. Okay, so nakikita ko meron ditong person na gusto kang i-approach, gusto niyang mag-make ng move sa'yo. Itong si Knight of Wands, could be si fire sign, pero yung mga signs na binanggit ko, kung ano man yung alin man dun sa mga yun, no? Hermit card is period ng ano to tawag dun? Period ng pagmumuni-muni, introspection. So, iba sa inyo dito, bagamat naka-move on na kayo, okay na kayo, naka-recover na kayo dyan, parang nakikita ko solo energy pa rin. Pwedeng yan na indication na single ka pa rin. Or ayaw mo munang mag-embark on magpasok sa relationship, no? Oo. Siguro parang enjoy nyo na lang muna yung pagiging solo ninyo. Siguro yun din ang ibig sabihin yan. Kasi nga maring nandun, alam mo yun, kaka-recover mo pa lang din. Oo, tsaka parang meron, ewan ko, ayaw nyo munang, gusto nyo munang maging sure meron akong nararamdaman dun sa hermit card na gusto mo munang makasigurado, gusto mo munang maging clear yung mga bagay-bagay, no? So, ngayon nakikita ko, hinihintay mo na lang dumating ito or nagsusearch ka pa Yun lang yung feel ko with the hermit card. And yun na nga, nakikita ko itong Knight of Wands, sabi ko nga pwedeng someone na gustong mag-take action sa'yo. Kung interesado man itong person na to.
Ngayon, nakikita ko rin, pwedeng sinasabi kasi ni Knight of Wands dito is, mag-take action ka. Meron talagang situation dito, whether sa love life mo to o hindi, ikaw man ito or hindi, may na kailangan talagang kumilos. Okay? Last but not least, si Pisces, no? Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers, Pisces. Ito yung general reading mo for the next 7 days. Or October 10 to 17, kung kailan mo man mapanood ito ay timeless reading. At kung balak mong mag-inquire, mag-book ng private reading ko, yung pinakaumpisa sa unang-una ng video na to, panoorin mo. Nandun lahat ng details. Six of Wands. Oh, talagang lahat halos may Taurus energy. Hierophant. Talagang gusto magpakita ni Hierophant sa maraming signs niya. Merong collective Hierophant Chorba going on. Daming Hierophant sa iba-ibang signs. Okay, Taurus energy yan by the way. Tsaka meron kang water at tsaka fire dito. Okay. Isingit ko to. May na-channel na message sa akin. Nung nakatitig ako sa Hierophant, sinasabi dun sa isip ko na meron kang bagay na gusto mong ituwid, Pisces, at this time, gagawin mo yan ng tama. By the book. By the book. Maaaring iba sa inyo, this is a spiritual awakening or leveling up, no? So, nakikita ko rito, ikaw ay mas matured na, mas wise na, ikaw ay renewed person na Ito na yung better version mo or higher version ng iyo, ng kamalayan mo. Ang lalim, di ba? So, yan. Hindi yan para sa lahat. Yung mga nakakadig lang, mga nakaka-relate lang. Kung nakarelate ka, itong reading na to specific para sa iyo to. Wow, nakikita ko magsasucceed ka, Pisces. Ang ganda ng cards mo lang. Kung masabi, lahat ng cards mo maganda. Maganda. Meron kang marireceive na tulong, blessing with the Six of Cups. Aasistihan ka. This is divine assistance, Pisces. You are blessed. Merong dalawang energy na magsasalubong dito. Promise. Magkakatagpo, magmi-meet in between. This is a spiritual kind of connection. If this is a person, this is malalim na connection. Friendship man yan or romantic. Ang ganda. Ang ganda. Magsasucceed ka. Ano man yung gagawin mo. Sa career mo man yan, sa love life mo, sa personal growth mo, spiritual growth mo, ang ganda. Dalawang kabayo yan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito. Search nyo na lang. Pero ang mga kabayo, sabi nila, pag dumitaw yung kabayo, ito ay assistance. Specific is puting kabayo. And binanggit ko nga sa'yo, di ba, merong divine assistance. So, yan. I-welcome mo na yan. Paparating na yan And meron ditong energy or nostalgia. Memories. Positive memories sa past. O kung ano man ito about your childhood, kababata, family, or someone special to you, romantic connection, parang nananariwa, alam mo yun. May mga memories lang dito na, ewan ko, pwedeng nanunumbalik sa'yo. Mare-remind ka of something from the past. Or it could be na meron something from the past na mag-i-emerge uli dito sa present mo, hindi ko alam. Pwede rin naman ganun kasi parang there is something approaching you with the two horses na nakikita ko Whether ito ay something sa love, or pwede hindi naman tao ito. Kasi nga sabi ko may something na paparating sa'yo like a blessing or divine assistance or intervention. Okay? So, I think meron ding movement dito. Kasi may mga kabayo rito. It could be also indicative of traveling. Nakikita ko itong pagta-travel mo, kung may pupuntahan ka man, tingin ko pwedeng matutuloy yung pagta-travel na yun, maaaring maging successful yung venture mo na yan, pagta-travel or kung ano man yung bagay na gagawin mo.
In career man yan, in love life mo. Okay, so yan, ang ganda ng mga energies. Thank you so much guys for watching. Patuloy na pagsubaybay, suporta, I truly appreciate, lalo na yung mga hindi umaalis sa membership subscription at yung mga palaging hindi nag-i-skip ng ads, palaging nag-share ng mga readings natin. Maraming salamat. Take care. God bless. Babu.